ngayon po, dahil tayo po yung mag-aaral ng salita ng Panginoon, umpisahan na po natin. Amen. Handa na po ba tayo? Amen. Kung handa na po tayo, narinig nyo na po ba ang salitang ito? Radical. Narinig nyo na po ba yan? Ano po ang ibig sabihin yan? Ng radical. So, aalamin po natin, malalim po. Tinignan ko po yung meaning niyan. Ito daw po yan. Complete, total, entire, or ano daw po? Extreme. Sa buhay niyo po ba, may ginawa na po ba kayong extreme sa buhay niyo? Yes. May ginawa na po kayong extreme sa buhay niyo, may nagawa na po kayo. At tatanungin ko po kayo dito, sino po ang naliligo araw-araw? Amen. Talagang ang lakas eh. Pinoy tayo eh. Everyday maliligo tayo kasi mainit. At extreme kapag hindi ka naligo. Tama po ba? Extreme kapag hindi ka naligo. At normal lang po ba maligo? Eh paano po kung maliligo po kayo sa ganito kalamig? Okay po ba yan? Is it normal? No. Alam niyo po, di ba, pag December, malamig po panahon. At kapag naligo ka ng hindi mainit ang tubig, giginawin ka. Tama po ba? At ito po, si Wim Hof po yung pangalan niya. At siya po ay nag-Guinness Book of World Records. Siya po ay, in 2013, he lasted 1 hour, 53 minutes and 2. Isipin niyo po yun. 1 oras siyang naliligo sa malamig na tubig. Ako po, nung nagkaka-gout po ako, konting cold compress lang, hindi ko kinakaya pag matagal. Kasi malamig, tama po ba? At ito po, maliligo siya dyan, pwede siyang ma-hypothermia. Pag hypothermia po, pwede kang mamatay. Dangerous, tama po ba? Extreme eh. Gagawin niyo po ba yan? Gagawin niyo po ba? Hindi. Hindi po gagawin. Ngayon, kung hindi niyo po gagawin yan, ito kaya kapatid, gagawin niyo po ba to? Naku, lalo na po sabi. Naku, lalo na pastor, niloloko mo na ako eh. Ito po ay extreme sports. Tama po ba? Extreme na siya. Extreme na yan. Kahit ako po, hindi ko po gagawin yan kasi takot po ako sa heights. Takot po ako. Pero ito po ang extreme pa dyan. Ito po si Auntie, nag-skydive po siya without a parachute. Maniniwala po ba kayo? Hindi. Hindi, no doubt. Panoorin po natin. And I'm gonna take it. Just go! Gagawin niyo po ba yan? Alam niyo po, kahit iniisip ko pa nung natapos ko tong preaching na to, kahit sabihin mong sasambutin siya, hindi mo pa din gagawin eh. Tama po ba? Eh paano kung may human error? Biglang hindi niya nasambot. Diretso na po yan. Tama po ba? Pero alam niyo po, ito masasabi ko dyan, crazy. Tama po ba? Extreme. Extreme po talaga yung ginawa. At alam niyo po, nung pinanood ko yan, ito na sabi ko, people are willing to risk their all just to achieve what they love. Tama po ba? At sasabihin niyo, paano ba? Ako din naman, alam niyo po, kahit sa business, i-risk mo lahat para lang kumita ka. Tama po ba? Sa pagmamahal, i-risk mo lahat para mahalin ka ng isang tao. At akala natin, dun lang natin magagawa, pero minsan nagagawa na po pala natin. Hindi lang natin alam.
sa business, sa bagay pa, sa work natin, at kung saan-saan pa, binibigay natin ang lahat. Tama po ba? Sino po dito binigay na ang lahat? Wala na, hindi na nagbigay. Binigay ang lahat. At kung kaya ibigay ng tao ang lahat para sa bagay na mahal niya, sa gusto niya, ito po ang tanong ko sa inyo sa umagang to, are you willing to risk it all for God? Handa ka bang ibigay lahat sa Diyos? Kung ang tao kaya niya sa mga petty na bagay, kaya niyang ibigay, kasi alam niyo po, hindi ko alam kung anong meron doon, kung tumalon siya, anong ma-achieve niya doon eh. Ewan ko anong pwede niya makuha, pero ikaw kapatid, kung i-risk mo lahat sa Diyos, magiging worth it ba? At kung sinasabi natin, gusto natin i-risk lahat, kapatid, ito po tanong, what can we give to our God? And let me remind you, kapatid, ang Diyos natin sa Kanya ang lahat. Tama po ba? He created us. He created heaven and earth. Amen po ba? Lahat meron ng Diyos. Papaalala ko po sa inyo ha, lahat meron ng Diyos. Pero ano ang ibibigay mo na tatanggapin niya? Ano po? Ano ang bibigay mo sa Diyos na tatanggapin niya? Tama. Pagsamba. At alam niyo po, baka iniisip niyo yung pagsamba ay pagsamba lang sa pagkanta, sa pagsayaw natin. Part po yan, tama po ba? Don't get me wrong. Parte po ang pagsamba natin, kumakanta tayo, sing to the Lord a new song. Parte yan sa pagsamba natin, pero may deeper pa po pala dyan. Alam niyo po, we are designed to worship God. Amen po ba? Naalala niyo po yung preaching last Sunday about ano po ba? Purpose. At gusto kong i-connect to na pag hindi mo naintindihan kapatid na ang purpose mo ay sumamba sa Diyos, may problema. Tama po ba? May problema pag hindi natin naintindihan na ang pagsamba natin sa Diyos ay hindi purpose natin. Dapat purpose natin ang pagsamba natin sa Diyos. Kasi alam niyo po bakit? Dati pa lang, umpisa pa lang ng lahat, may pagsamba na. Kay Cain at kanino po? Cain at Abel, may pagsamba. Amen po ba? May pagsamba. At meron din pagsamba, hindi tayo pupunta doon, uusog tayo ng onte, pero tingnan nyo po sa first book pa lang ng Bible, may pagsamba na. Punta po tayo kay Abraham. At ito po yung kwento ni Abraham at nino po? Ni Isaac. At sabi ni Abraham dito, he said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there, and we will worship, and then we will come back to you. Tingnan niyo po, pinapakita na dito na sa unang book pa lang ng Bible, kapatid, may pagsamba na. Amen po ba? Malinaw na merong pagsamba. At kaya pinaintindi ko po sa inyo ang extreme at ang worship dahil ito po ang ginawa ni Abraham. Radical worship. Sumamba siya ng total, ng entire, complete, lahat binigay niya at hindi siya nagtira sa sarili niya. Sino pong gustong gawin yan sa araw na ito? Ayoko po, pastor. At gusto ko po itong mapaintindi po sa inyo kung ano ba yan. Gusto natin maintindihan. Alam niyo po, in radical worship, your faith is tested. Sino po ditong nagsasabing tinest na siya ni Lord? Amen, tinest na po kayo ni Lord. At punta muna po tayo sa verse. Sa verse 1 po ng Genesis 22, sabi doon, sometime later, God tested Abraham's faith. Abraham, God called. Yes, he replied, here I am. At iniisip ko po, ito po napaisip po ako dyan, why does God test people? Napaisip po ba kayo na bakit tinest ni Lord si Abraham? Ano ba ang Diyos power tripping? Nantitrip po ba ang Diyos? Sa tingin niyo po ba ganon? Bakit tayo tinetest ng Lord? Bakit po kaya? Ano po sa tingin niyo? Ano po sa tingin niyo kung bakit tayo tinetest ng Lord? Bakit tayo may problema? Bakit meron tayong mga responsibilidad na kailangan nating gawin? Bakit po kaya? To strengthen our faith, ano pa po? Alam niyo po ito natutunan ko dyan.
Faith grows when? Totoo po ba yan? Alam niyo po, pwede ka ba mag-grow kung hindi ka tinitest? Pwede ba? Sa school niyo po ba, lahat tayo nag-aaral, tama po ba? Para mag-advance ka, kailangan mo mag-exam or test. Tama po ba? Para magkaroon ng growth at mag-grow tayo. At ito po naintindihan ko, one time may kausap po ako dito at sinabi ko, bro, pwede bang mag-mature or mag-grow ang isang tao kapag wala siyang problema at wala siyang responsibilidad? Ano po masasabi nyo? Pwede ka ba mag-grow kung wala kang responsibilidad at wala kang problema? Hindi. Kasi yung problema na yan at kung ano man yung sitwasyon mo, pinapatatag ka ng Diyos. At para may maintindihan ka dyan. Amen po ba? So napakaganda po na tinitest tayo ni Lord at bigyan ko po kayo ng parameter. Baka sabihin mo, tinitest ako ni Lord ngayon. Ito po, bibigyan ko po kayo idea. Kapag gumawa ka ng masama, hindi ka tinitest ng Lord. Tama po ba? Gumawa ka ng masama eh. Hindi ka tinitest ng Lord. Paano mo masasabi kapag tinitest ka ng Lord? Ito po, bibigyan ko po example. Paano kung pinapili ka, trabaho mo o ang Diyos? Ano pipiliin mo? Kayamanan mo o ang Diyos? Anong pipiliin mo, kapatid? Talaga? Natawa din po kayo. Sarili mo o ang Diyos? Anong pipiliin mo? Ang Diyos? Ibibigay mo ba ang sarili mo sa Diyos? At alam niyo po, doon natin maiintindihan na kung tinetest tayo ng Lord, kung pipiliin natin siya. Yun yung parameter doon. Pero kung gumawa ka ng mali, hindi si Lord ang nagtetest sa'yo. Hindi si Lord. Maniwala po kayo sa akin, hindi. Kagagawan mo yan. At tutuloy ko lang po, in verse 2, take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love so, and go to the land of Moriah, and go and sacrifice him as a burnt. Sino po dito magulang? Sino pong ibibigay ang kanyang anak sa Diyos? Walang magsasabi. Ang hirap po sagutin. Tama po ba? Sino dito susunugin ng anak niya? Taas po ang kamay. Umpisahan na po natin. Hindi mo gagawin. Tama po ba? Hindi. Maniniwala po kayo, hindi nyo gagawin kung magulang kayo. Kasi bakit? Mahal nyo po yan. Whom you love so much. At alam niyo po yung sacrifice, ito po naiintindihan ko. Sacrifice is to give up your... Di ba, meron po sa sa mga drama, teleserye, na yung pag magsasacrifice, sige, ako na lang ang mamamatay para sa'yo. Nagawa niyo na po ba yon? Natatawa po kayo, no? Sige bro, ako na lang mamamatay para sa'yo. Gagawin niyo po ba yon? Walang sumasagot kasi walang gagawa. So ito daw po, yung ibibigay nyo, i-give up nyo yung buhay nyo. Yun po yung sacrifice. And sacrifice is part of worship. Parte na yan sa pagsamba natin. At alam nyo po yung sacrifice, gusto ko lang po ipaintindi po sa inyo, nandyan pa po ba kayo? Gusto ko po ipaintindi sa inyo na ang sacrifice na binibigay, ang burnt offering ay ito po. Sheep or lamb. Papatayin niyo po ba yung ganyan ka-cute? Nakangiti po sa inyo? Papatayin niyo po ba yan? Sa manok nga lang po nung naalala ko, may kasama ako, ginilitan yung manok, hindi ko kinaya eh. Hindi ko po kinaya, hindi ko na-take. Isipin niyo po ito, ganyan ibibigay, baka hindi ko kayanin. Pero alam niyo po, ito ang tinatanggap ng Diyos. Pakinggan niyo po ako, ito po yung tinatanggap ng Diyos. A burnt offering is a worthy, acceptable, ano daw po? Animal. One free of disease. Walang sakit, kapatid. Pag magbibigay ka daw, maghahandog ka, walang sakit. Hindi pwedeng, Lord, ito yung may sakit, ito yung bibigay ko sa'yo. Mamamatay na yan mamaya. Hindi po pwedeng ganon. At sabi doon, blemish, walang, alam nyo, itsura, magandang itsura, or any other imperfection. So dapat daw po pala perfect. Perfect yung ibibigay natin as representative of the best of the flock or
Dapat daw yung ibibigay mo sa Diyos yung best of the best. Yung perfect. Yung walang flaws. Kaya po ba natin ibigay yan? Kaya po ba natin? Amen? So next week po, hindi na po kayo magdadala ng tithes. Dadalhin nyo na po, baka, kambing. Yun na po yung babaguhin natin. Ano mas gusto nyo pong dalhin? Pera na lang po sa amin. Dadalhin nyo po yung baka dito. Isipin nyo po, no? Ganun gagawin mo. Dadalhin mo pa at ibibigay mo sa Diyos. Ibibigay mo. At ito po ang magiging itsura niyan. At alam nyo po, pag sinusunog yan, nagiging mabangong samyo sa Diyos yan. Doon nalulugod ang Diyos. Natutuwa ang Diyos sa offering natin. Doong panahon po na yan. Doon po yan. At bibigyan ko po kayo idea, ito po ang i-offer niya. Anak niya. Ang i-offer niya yung kaisa-isa niyang anak na precious and isipin niyo po, 25 years niyang hinintay si Isaac. Ngayon, baka may pinagpe-pray ka sa Lord, sinagot ka ngayon, 25 years mong pinaghintay, Lord, gusto ko na magandang business. At ang sabi sa'yo ng Diyos, anak, ibigay mo sa akin yan. Gagawin mo o hindi? Wala nang sumagot. Kanina, oo tayo ng oo. Lord, gusto ko tong trabaho na ito. Kaso mawawala po ako sa paglilingkod sa inyo. Anak, umalis ka dyan, maghanap ka ng iba, at sumamba ka sa akin. Gagawin mo, hindi. Ang hirap mag-decide po, no? Dito mo maiintindihan na kung ano ang ginawa ni Abraham, kapatid. Na sobrang bigat nung gagawin niya. Para lang ano daw po? Sambahin ng Diyos. Alam mo po, ito po naiintindihan ko dyan, your worship should have a, ano po? Value. Umpisa pa lang sa Genesis, pinapaintindi na dito na ang pagsamba mo, hindi pwede na lang. Kailangan best. Kailangan maayos. Kailangan perfect. Kailangan yung all out, entire, complete, total, extreme, kapatid. Amen po ba? Ibibigay mo ba yung lahat para sa Diyos? At hindi ko po, baka mamaya isipin nyo puro pera. Hindi, sarili mo, kaya mo ba ibigay lahat sa Diyos? At kailangan may value. Ibibigay mo sa Diyos. Kailangan may value, kapatid. Amen po ba? At tuloy po natin, alam niyo po, in radical worship, you need to exert effort. Kailangan may effort ka. Kailangan sa pagsamba mo, nag-e-effort ka. Bakit po? The next morning, nung kinausap si Abraham ni Lord, the next morning, Abraham got up early and he saddled his. Isipin niyo po, no, pagkasabi ng Diyos, gumising siya ng maagang maaga, at niready na niya yung donkey niya. At ang donkey po ay maliit, hindi po yan malaki, maliit lang po yan, and took 2 of his servants. Nagdala siya ng 2 niyang tumutulong sa kanya with him, along with son Isaac. Then he chopped wood for isipin niyo po meron po siyang alagad, pero ano pong ginawa niya? Siya ang nagsibak ng kahoy. Isipin niyo po, nagsibak pa siya ng kahoy. Pwede naman niya iutos yan. Tama po ba? Bibigyan ko po kayo ng palaisipan. Pwede niyang iutos yan. Pero ano pong ginawa? Siya mismo, nag-effort siya sa pagsamba. For a burnt offering and set out for the place God had told him about. Nag-ready na siya sa sinabi ng Lord kung saan siya pupunta. On the 3rd day of their journey, Abraham looked up and saw the place in the distance. At gusto ko po ipaintindi po sa inyo to, pakinggan niyo po ako. Ito pong naintindihan ko dyan sa verses na yan, itong mga bagay na yan. Got up early, 3 days of travel, 3 araw po yung biyahe para sa pagsamba, kapatid, 3 araw. At meron po siyang donkey na maliit, at tingnan niyo po sa picture, yung donkey, pinaglagyan lang ng wood.
ng mga kahoy. Kasi hindi po nila masasakyan yan. Sa 3 days na maglalakad, kawawa po yung donkey, hindi kakayanin. At ano po dyan, nagdala siya ng tools and woods, and ano po yung isa? Sino yung isa-sacrifice? Si Isaac. Malinaw na malinaw po. Amen po ba? Yan ang dala. Yan yung way para i-worship si Lord nung panahon na yon. Tayo po, ano yung way natin to worship the Lord sa panahon po natin ngayon? Ano po? Ano pong ginagawa natin sa panahon ngayon? Paano tayo sumasamba sa Diyos? Bibigyan ko po kayo. Papalitan ko po. Pwede ko po bang palitan? Pwede po ba? Pakikinggan niyo po ako. Papalitan po natin. 9 a.m. service. Maaga po ba yan? Hindi. 9 a.m. na yung service. Late na yan. At late ka pa. May effort po ba doon? Wala. Malinaw na malinaw. Tama po ba? Ngayon, bibigyan ko po kayo palaisipan. Pag mag-work ka, kapatid, pwede ka bang malate? At magpe-prepare ka ng 1 hour before, hindi lang travel time. Meron pang, sa travel time, may 1 hour ka pang preparation. Tama po ba? Sabihin natin 2.5 hours kasi malayo babiyahin mo. Maghahanda ka, tama po ba? Para hindi ka malate sa trabaho. Amen po ba? Tapos, pag linggo, pupunta ka, sasamba ka sa Diyos, malilate ka pa, 9 a.m. na. Ano oras po ang trabaho? 8 a.m. Malinaw po, tama po ba? 8 a.m. malinaw. At tayo nakakahiya sa Diyos kung 9 na nga, kapatid, late pa. Tama po ba? Ngayon po natin maiintindihan, at hindi lang yan, ang travel time sa kanila po, 3 days. 3 days para lang sumamba sa Diyos. Sa atin po, 30 minutes to 1 hour travel. Kasi taga Las Piñas lang naman po tayo. At yung iba, taga Bacoor. Mahaba po ba yung travel time? Hindi. At hindi po tayo sumasakay sa donkey, meron tayong sasakyan. At hindi man sa iyan, may bus po dyan, may jeep dyan, sumasakay ka pa din. Madali po ba? Mahirap sumakay? Mas madali kaysa maglakad ka 3 days. Sino pong handa maglakad 3 days? Wala na. Wala nang gusto sumamba sa Diyos. Lord, sasamba lang ako sa iyo pag may Lexus ako na car. Lord, gusto ko Bugatti. Sasamba ako sa iyo. Paano kung nakamotor ka lang, hindi ka sasamba sa Diyos? So pinapaintindi ko po sa inyo na sobrang dali na sumamba. Hindi pa natin magawa mag-effort. At ano lang po dadali natin? May tools na dinala si Abraham. Ano pong dadalhin lang natin? Bible and, kasi for sure, meron po may dala ba ng Bible dito? Ilan po ang may dala ng Bible? Konti na lang. So, nasaan na po ang Bible natin hindi na nawawala yung cellphone sa atin eh. Tama po ba? So, madali na lang yung ginagawa natin, pero hindi pa din tayo makapag-effort sa pagsamba. At ano po yung ibibigay natin? Hindi yung nanay natin, hindi yung asawa natin, sarili po natin ang ibibigay natin. Tapos, ano po mangyayari? Hindi pa din natin mabigay. Nakakalungkot po, no? So, kung gusto natin mag-effort, kapatid, kailangan nating gawin to ng tama. Amen po ba? Nang gawin ng tama. Alam niyo po, worship comes with an effort. Sa pagsamba mo, pupunta ka dito, kailangan maaga ka. Kailangan ready kang sumamba sa Diyos. Hindi pwedeng, Lord, pupunta ako pero matutulog lang ako habang nagpipreach si pastor. At tapos na, okay na. Hindi po pwedeng ganon. At ito pong naintindihan ko, sino po ditong nabe-bless sa mga preaching? Amen. Kung hindi ka na-bless ngayon, mag-amen ka kaya? Alam niyo po, lahat ito naiintindihan ko. Madami nagsasabi, ito parang preaching ko to ngayon. Tama po ba? Nasabi niyo na yon? Parang preaching ko to ngayon. Pero ito po maiintindihan niyo, lahat ng preaching sa'yo yon. Hindi mo lang tinatanggap. Lahat ng preaching ay sa atin. Amen po ba? At kailangan nating intindihin at alamin at matutunan. At ito po yan, kailangan ng effort kasi ito po ang katotohanan. God sees our, yun ang maganda.
nakikita ni Lord. Na kahit nag-e-effort ka, nakikita yan ni Lord. Ginagawa mo yung best mo, nakikita yan ni Lord. At siya ang makakapagsabi. At least ginawa mo yung best mo. Amen po ba? Kaysa, okay na lang yan. Okay na lang yan. Tanong, eto ang tanong, okay ba sa Diyos? Okay sa'yo? Sa Diyos okay ba? Alam niyo po kagabi, nung nire-ready ko yung sarili ko, ito yung natanong ko sa Diyos. Lord, natutuwa ka ba sa pagsamba ko sa'yo? Napatanong ako sa sarili ko eh. Sabi ko, Lord, natutuwa ka ba kapag ginagawa ko to sa'yo? Nagpipreach ako, pinapakilala ko yung pangalan mo, ginagawa ko yung best ko para sa'yo, Lord. Natutuwa ka ba o ako lang yung natutuwa? Kasi pwede po yun. Nakala mo tama yung ginagawa mo pero sa Diyos hindi. Kaya minsan kailangan natin tanungin, Lord, natutuwa po ba kayo? Nagiging masaya po ba kayo sa ginagawa ko? Ito yung gusto kong pagsamba. Ito yung gusto natin pagsamba. Amen po ba? At hindi lang po yan. In radical worship, you have to be confident in. Kailangan maging confident ka, kapatid. Sa pagsamba mo. Kasi hindi mo nakikita ang Diyos. Tama po ba? Kailangan confident ka. So Abraham placed the wood for the burnt offering on Isaac's shoulder. Dinala na po ni Isaac. While he himself carried the fire and the knife as the two of them walk on. At tumuloy po sila. Dito lang po tayo sa verse na to. Isaac turned to Abraham and said, Father, yes, my son. Abraham replied, We have the fire and the wood. The boy said, But where is the sheep for the burnt offering? Magulang, kung tatanungin po kayo ng ganyan at sinabi ng Lord sa iyo na sasamba ka, ibibigay mong anak mo, at sinabi nung anak mo, Nay, Tay, nasaan po ang susunugin natin? Ano pong sasabihin nyo? Ikaw, anak. Kaya nyo po bang sabihin yon? Sorry anak ha, susunugin kita ngayon. Kaya mo ba? Sobrang hindi po. Tama po ba? Mabigat. At tinan niyo po ano sabi ni Abraham, God will provide a sheep for the burnt offering, my son. Abraham answered and they both walk on together. At alam niyo po, may natutunan ako dyan, pero tuloy muna po natin. Alam niyo po, you need to believe even if you don't see it. Di ba po? Narinig niyo na po ba yung word na manifest? Narinig niyo na po ba yun? Minamanifest ko. Alam niyo po, walang word sa Bible na manifest ha. Pero sa atin po, ano pong ginagamit natin? Faith. Amen po ba? May faith ako, natutulungan ako ng Diyos. May faith ako, nasasamahan ako ng Diyos sa problema kong to. Sige po, palakpakan po natin. Ano pang may faith ka. Huwag niyo pong gamitin yung manifest. At alam niyo po, naniniwala ka kahit hindi mo pa nakikita. Ginagawa na ng Diyos para sa'yo. Basta sundin mo siya. At ito po ang naintindihan ko dyan, Abraham did not question God. Nakita niyo po ba? Tinanong ba niya ang Diyos? Nung verse 1 pa lang po ba, nagtanong si Abraham na, Lord, bakit yung anak ko? Ang dami ko naman po ditong pagmamayari pwede po ba yun na lang? Nagtanong po ba siya? Wala. He got up early. Walang tinanong sa Diyos. Tayo po ba, pag may hiningi sa atin ng Diyos, anak, ibigay mo to sa akin, tatanungin mo ba ang Diyos? Opo naman. Di ba po, madalas na nagiging nagtatanong tayo sa Diyos. Lord, bakit ito yung hinihingi mo? Bakit ito? Di ba pwedeng siya na lang? Hindi ba pwedeng ito na lang? Napapatanong po tayo, pero si Abraham di po niya ginawa yon. At hindi lang po siya nagtanong, Abraham did not ask God for humingi po ba siya sa Diyos? Si Lord, magpo-provide ka ha? Alam ko, pupunta kami doon, magpo-provide ka. Sinabi po ba niya yon? Ano sabi po niya? Babalikan ko lang, God will provide a sheep for the burnt offering, my son. Sabihin, may faith lang siya sa Diyos kahit hindi pa niya nakikita. Amen po ba? Kahit hindi mo pa nakikita, may faith ka na sa Diyos.
na, Lord, anak, magpo-provide ang Diyos. Kahit di ko nakikita. Kaya niyang ibigay yan. At tuloy lang po natin, when they arrived at the place where God had told him to go, Abraham built an altar. Agad-agad, kapatid. Agad-agad, di siya nagtanong, hindi siya humingi sa Diyos at agad-agad sinet up niya. And arranged the wood on it, then he tied his son. Isipin nyo, kaya nyo po ba yun? Ilalagay nyo anak nyo? Pupusasan nyo ang dating? Kakayanin nyo po ba yun? He tied his son, Isaac, and laid him on the altar on top of the, pinahiga niya, nilagay niya yung mga wood, at pinahiga niya at tinay niya. At ano pong sumunod? Tingnan niyo po And Abraham picked up the knife to kill his son as a... Nakita niyo po, no? Ano daw gagawin ni Abraham? Kukunin niya at papatayin na niya. Papatayin na niya. Paintindi ko po sa inyo, papatayin na niya. At that moment, the angel of the Lord called to him from heaven, Abraham, Abraham. Yes, Abraham replied, here I am. At alam niyo po, ano yung natutunan ko doon sa ginawa ni Abraham? Abraham did not think twice. Pwede siya mag-isip sasaksakin na po niya Pwede siya mag-isip na, Lord, tama pa ba itong inuutos mo sa akin? Okay pa po ba to, Diyos? Pero naiintindihan ni Abraham na sino ang nagbigay sa kanya kay Isaac. Sinong ang nagbigay sa kanya ng Isaac? Sino po? Si Lord. At naiintindihan niya na 25 years naghintay siya. Kung kaya ibigay sa iyo ng Lord, ibibigay din niya pabalik. Amen po ba? Kasi alam niya sa Diyos siya ibibigay. Confident siya doon, kapatid. Sobrang confident niya. Hindi siya nag-isip ng pangalawang pag-iisip. Hindi siya nag-isip. Gagawin na lang niya. At alam niyo po, ito yung naintindihan ko dyan. Obedience is worship. Bakit obedience, kapatid? Si Isaac po ba nagtanong kay Abraham? Nagtanong siya, tama po ba? Nagtanong siya. Sinunod niya, hindi. Sinunod. So maintindihan po natin na ang pagsunod ng anak sa tatay ay may blessing. At ang pagsunod ng tatay sa Diyos ay may blessing. Kaya kailangan mo maintindihan to, kapatid, na yung sacrifice mo, ang hinahanap ng Lord ay obedience mo. Kung kaya mong sumunod sa Kanya, kapalit ng precious at treasure mo, ibibigay mo sa Diyos. Your best worship is your obedience to God. Hindi lang po pagsayaw, hindi lang pagkanta. Ang best na ibibigay mo sa Diyos sa araw na to, kapatid, ay yung pagsunod mo sa Diyos. Yung pagsunod mo, na kapag umalis ka dito sa simbahan na to, lumabas ka, susundin mo pa din ang Diyos. Kahit walang tumitingin sa'yo. Yun yung pagsambang hinahanap ng Diyos. At in radical worship, you wait for God's blessing. Mag-wait ka sa blessing ni Lord. Bakit po? Then Abraham looked up and saw a ram caught by its horn in a thicket. So he took the ram and sacrificed it as a burnt in place of his son. Abraham named the place Yahweh Jireh or Jehovah Jireh. Ano po yun? Jehovah Jireh, the Lord will provide. Alam niyo po, kapag sinusunod mo ang Diyos, you obey His word, alam niyo po, may blessing. Siya ang magbibigay ng provision sa'yo. At ito po ang papaintindi ko sa inyo po, minsan pinipilit natin, Lord, i-bless niyo po ako bukas. Tama po ba? Ganun minsan tayo Lord, i-bless mo ako ngayong araw. Minsan ganun po tayo. Pero tinan niyo po si Abraham, nag-wait siya sa God's, yung time ni Lord. Tama po ba? Nag-wait siya doon. Kasi alam niyo po, pag nagkamali si Abraham at nasaksak na niya, tapos na. Tama po ba? Pero ano pong ginawa ng Diyos? May perfect time. May perfect time sa Diyos. Amen po ba? May perfect time. Kailangan mo lang mag-wait.
sa perfect time. Hindi mo pwedeng madaliin. Kasi dapat dun ka sa time na gusto ng Diyos. Jehovah Jireh. To this day, people still use the name as a proverb. On the mountain of the Lord, it will be provided. Alam niyo po ito, naiintindihan ko. Kung kaya ng Lord i-provide sa mundong ito ng tubig, ang ulan, pagkain ng mga animals, ng hayop, ikaw po kaya, hindi ba kayang i-provide sa'yo ng Lord ang kailangan mo? Kaya. Amen po? Kaya. Kaya i-provide sa'yo ng Lord lahat ng kailangan mo. Kailangan. Ulitin ko po. Kaya ni Lord i-provide lahat ng kailangan mo. Kaya ni Lord. Kasi provider siya eh. Alam niyo po, worship comes with provision. Hindi ka papabayaan ng Diyos. Sa pagsamba po natin, alam niyo po, pag tayo nagbibigay, binabalik ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw. Wala po ditong magpapatunay na kapag nagbigay siya, hindi binabalik ng Diyos. Wala po. Kapag nagbigay ka sa Diyos, pag binigay mo sa Diyos, ibabalik niya yan sa'yo. Sobra pa. Sobra pa. You cannot outgive God. Hindi eh. Sabihin mo, Lord, mas madami ako nabigay sa'yo. Hindi, anak. Mas madami ako nabigay sa'yo. Di mo lang naiisip. Di mo lang tinatandaan. Alam niyo po, when you worship God, He can bless you. At pupunta po tayo dito dahil sasabihin niyo po sa akin, Pastor, di ba yung pagsamba na yan ay Old Testament? Tama po ba? Old Testament. Pero ito po ang magandang natutunan ko po dyan. Ano ang tinest ni Lord? Yung burnt offering o si Abraham? Ano ang tinignan ni Lord? Yung sacrifice o si Abraham? So kung tinignan ng Diyos si Abraham, ikaw kapatid, pwede ka din niyang itest. Pwede ka din niyang tignan kung faithful ka ba sa Kanya. So ang Old Testament ba hindi relevant? Relevant pa din hanggang ngayon, kapatid. Maintindihan natin na pwedeng mangyari ito sa atin. At kailangan natin maging faithful sa Diyos at kaya nating sumamba sa Kanya. At paano po natin siya sasambahin? Punta tayo ng New Testament kasi ayaw nyo ng Old Testament. Binibigay ko na po lahat. Punta tayo ng New Testament. Sabi ni Paul in Romans 12:1, and so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies. So ano daw po ibibigay nyo? May dadahilan pa po ba kayo? Kanino po yung katawan nyo? Sa inyo po ba? Kay Lord. Alam po natin. At sinasabi lang na ibigay natin ulit. Ibalik na natin. To God because of all He has done for you. Sa lahat ng ginawa sa'yo ng Diyos, kapatid, ibigay mo yung katawan mo sa Kanya. Sa'yo. Ibigay mo. Ako, kailangan ko ibigay. Tayong lahat. Amen po ba? Let them be a living buhay. Kasi dati po pag burnt offering, pinapatay. Tama po ba? Ngayon, kailangan buhay ka. Buhay po tayo. Amen po. Buhay tayo. At sabi doon, and holy sacrifice. Buhay tayo, bibigay natin. At dapat banal. Ibibigay natin ang sarili natin. The kind He will find acceptable. So ito ang tanong. Pag binigay mo ba at madumi, ayaw mo eh. Tatanggapin ba ng Lord? Sabihin, may standard ang Diyos, kapatid. Kailangan ayusin mo din ang sarili mo. Tama po ba? Kailangan sundin mo din siya. Hindi pwedeng, Lord, bibigay ko, pero doon na ako, babalik na ako sa dati kong ginagawa. Hindi pwede, kapatid. Hindi pwede. Kaya nga, holy sacrifice. Truly the way to worship Him. Ito yung way para sambahin natin ang Diyos. Proper and true worship. Tanong ko po sa inyo ngayon, kaya niyo po bang ibigay yung sarili niyo sa Diyos? Mahina po, ulitin natin.
Kaya nyo po bang ibigay ang sarili nyo sa Diyos? Yan po ang sinasabi natin. Gusto nyo po bang ipaintindi ko po yan sa mas madaling maiintindihan? Kung paano natin ibibigay yung sarili natin sa Diyos? Kaya nyo po ba ito ibigay sa Diyos? Kaya mo bang ibigay yung time sa Lord? Kapatid, hindi ka pwedeng late sa church. Hindi pwede. Hindi pwedeng pipiliin mo lang yung gusto mo. Kailangan susundin mo ang Diyos dahil sa Kanya. Ang pagsamba natin ay sa Kanya. Amen po ba? Ang pakikinig natin ng salita niya ay para sa Kanya at syempre nagbe-benefit tayo. Kailangan mo magbigay ng time. Ayaw mo mag-serve, o maging ano ka naman, maging on time ka naman. Pero kailangan mo ibigay sarili mo, magsaserve ka. Tama po ba? Ibibigay mo sarili mo eh. Hindi ko mag-gets yun eh. Lord, bibigay ko, pero pwede ba pagsamba lang sa linggo? So, paano pag sinabi sa'yo ng Diyos, sige, 1 hour lang din yung ibibigay ko sa'yo. Ang Diyos kahit saan tayo kasama natin. Amen po ba? Kasama natin siya, kapatid. Hindi kanya binibitin sa oras, pero bakit natin siya binibitin? At hindi lang po time yung effort natin. Lord, pinagtrabahuan ko to, no? 8 hours ako nagtrabaho, tapos ibibigay ko pa sa'yo. Lord, ipapahinga ko na lang ng Sabado, Linggo. Ganun po ba, kapatid? Pwede bang sinabi niya, sige, si Jesus, hindi na lang niya ibibigay yung buhay niya para hindi tayo maligtas. Ganun po ba ginawa? Hindi, di ba? Binigay ni Jesus ang buhay niya sa atin. Amen po ba? Para maligtas tayo. Para malinis tayo sa kasalanan natin. Pero time, effort, di natin mabigay. At ano pa daw po? Yung treasure natin. At hindi ko po alam kung anong treasure ang meron sa'yo. Lahat yan ibibigay mo. At syempre, ano yung dulo? Yung buhay mo. Yan ang proper and true worship. At alam niyo po, kapag natutunan yung ibigay yung buhay mo, kapatids, naintindihan mo ngayon, etong time, yung effort, yung treasure, baliwala na sa iyan. Hindi mo yan itatanong sa Diyos. Kasi binigay mo na yung buhay mo sa Kanya. Amen po ba? Binigay mo na eh. Kaya kapatid, sasamba tayo sa Diyos, sasamba tayo ng hindi na katulad ng dati. Amen po ba? Ang pagsamba natin ay radical na. Radical worship. Amen po ba? At ngayon po, hindi po tayo aawit kasi baka sasabihin mo, hindi, ito na Lord, ito na yung pagkakataon ko. Aawit ako sa iyo ng sobra-sobra, hindi kapatid. Ito po ang hihilingin ko po sa inyo. Tayo po ay mananalangin. At tayo, pag nanalangin po tayo, kayo po, magpe-pray po kayo. At tanungin mo sa Diyos kung ano ang hinihingi niya sa iyo. Si Lord naman, tama po ba? Lagi tayong humihingi sa Diyos, tama po ba? Lord, pengi naman. Ngayon tanungin mo, Lord, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? May pipilian naman, kapatid. Anong gusto mong ibigay ko sa iyo, Lord? Doon naman ako. Hindi puro ako, kung hindi puro ikaw naman. Kaya sa oras na po ito, pwede po ba tayong manalangin? Pwede po kayong yumuko at kausapin ng Diyos. Hingin niyo po ang wisdom sa Kanya, ang right judgment. Kung kailangan niyo po i-pour out yung heart mo sa Kanya, ibigay po natin, gawin po natin. Sige po.
Panginoon, dakila ka, Panginoon. Tunay ang iyong salita, Panginoon. Lord, ang iyong salita, Panginoon, ang nagbabago sa amin, Panginoon. Ang iyong presensya ang sumasama sa amin, Panginoon. Lord, nandito ang iyong mga anak, Panginoon. Lumalapit sa iyo. Humihingi, Panginoon, ng kapatawaran, ng wisdom sa iyo, Panginoon. Kasi naniniwala kami, Panginoon, na Lord, kapag binigay namin ang buhay namin sa iyo, magiging tama ito. Magiging maayos ito. At magiging nakakalugod po ito sa iyo, Panginoon. Lord, kung may nakita kayong kadumihan sa amin, Lord, linisin niyo po ang puso namin, ang pag-iisip namin. At Lord, gusto namin ikaw sambahin ng tunay, ng tama, Panginoon. Yun ang gusto namin. And we just want to honor you this day, God. We just want to honor you, God. Lord, kung patawarin niyo kami kung nagkukulang kami sa efforts namin, sa time namin, Panginoon. Kung sa treasure namin, hindi namin mabigay, Panginoon, sa oras po nito, sa araw na to, kami naman po ang magbibigay sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. Faithful kang Diyos. At tapat kang Diyos. Kahit hindi kami faithful, God, still faithful ka pa din. Lord, hindi kami perfect. We are not perfect, God. Pero alam ko, Panginoon, pag binigay namin ang sarili namin sa iyo, matutuwa ka. At malulugod ka, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ibinibigay na po namin ang sarili namin sa iyo, Panginoon. Lord, mahal ka namin, sinasamba ka namin, at ikaw lang ang makapangyarihang Diyos at dakilang Diyos. At ang tunay na Diyos na buhay. We love you, God. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin ating Panginoon. Happy Sunday po.